Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ko ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nasa Refidim at sinalakay sila ng mga Amalesita. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakipaglaban sa mga Amalesita. Tatangnan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol." Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalesita. Si Moises naman, kasama sina Aaron at Hur, ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalesita. Nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dooy nalupig ni Josue ang mga Amalesita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako. Saan manggagaling ang aking saklolo? Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Huwag sana akong bayaang mabuwal. Handang lagi siya sa pagsasanggalang. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Ang Diyos na Panginoon, siyang magbabantay. Laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa mga panganib, ika'y ililigtas. Nitong Panginoon, siyang mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan. Di ka maaano, kahit na kailan.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pinananaligan, yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulat ay pinasisiyahan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan ng maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at mga patay. Alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa mga alagad na dapat silang manalangin lagi at huwag maghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod din iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka ako ay mainis sa kakaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Bagamat tila natatagalan ito. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga nakikisa sa atin sa ating Facebook Live, sa ibang dako ng bansa, sa kanilang tahanan, at sa mga kapilya na sakop ng ating parokya, magandang umaga din po. Ngayon po ay ika-29 na linggo sa karaniwang panahon na nagpapahiwatig sa atin
kung paano tayo maging matiyaga sa ating mga panalangin. Sapagkat alam ho natin at danas din ho natin na kapag tayo'y may hinihingi, kapag tayo'y may pinagdadasal, hindi naman ho agad ibinibigay sa atin. Hayaan niyong bigyan tayo ng dalawang hamon sa pagninilay na ito sa ating mabuting balita. Una ho ay sa atin hong kasabihan na kapag may tiyaga, may nilaga. Alam nating mga Pilipino na sa totoong-totoo ang sinasabi sa kasabihang ito. Kahit man sa personal nating mga karanasan bilang tao, kapag ikaw ay nagtiyaga, talagang tiyak ikaw ay magtatagumpay. Pero kapag ikaw ay patamad-tamad, ay madalas hindi mo nararating o naaabot ang iyong gusto sa buhay. Kailangan ng tiyaga, literal na pagkakahulugan. Kailangan ng tiyaga sa pagluluto ng nilaga. Kapag minadali mo ang pagluluto, lalo na kapag ang nilalaga mo ay nilagang baka, hindi magugustuhan ng kakain ito sapagkat matigas kapag minamadali. Hindi opsyonal ang pagpapalambot, kundi mahalaga. Ang walang tiyaga, maaaring hindi makakain ng masarap na nilaga. Ganon din ho ang tinuturo sa atin sa ating pagdadasal. Kapag hindi tayo nagtiyaga, hindi natin makakamtan ang tunay na hinahangad natin sa buhay. Kung may tiyaga tayo sa pagluluto, kailangang mas matiyaga tayo sa pagdarasal. Sa pagdarasal, kailangan din natin ng pampalambot. Pagpapalambot ng ating mga puso. Pinalalambot ng pagdarasal ang puso, hindi puso ng Diyos, kundi ang puso natin. Kapag tayo ay tunay na nagdarasal, lumalambot ang puso natin. Pinalalambot ng Diyos ang puso ng bawat isa sa atin. Prayer is not man changing God's heart, but God reconstructing the heart of man. We cannot change God's heart, but God transform our hearts through a genuine prayer. Tunay ngang ang pagdarasal, ang humahango sa atin. Tunay ngang ang pagdarasal, ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Kailangan lang natin na magtiyaga. Kaya ibinibigay sa atin ni Jesus sa ating mabuting balita ngayong araw na ito, ang talinhaga tungkol sa pagtatiyaga sa panalangin. Kung nakamit ng balong babae ang katarungang hinihingi niya mula sa hukom na walang kinakatakutan, higit na makakamit natin ang idinadaing natin sa Diyos dahil sa ating pagdarasal. Pero ang tanong sa atin, handa ba tayo sa gusto ng Diyos at sa sagot ng Diyos para sa atin? May mga pagkakataong iba ang gusto ng Diyos. Taliwas sa inaasahan natin, paminsan-minsan ang isinasagot niya sapagkat ang gusto ng Diyos ay para sa ikabubuti natin, para sa ikakatagumpay natin, para sa ikakapayapa ng ating kalooban. Madalas iniisip natin, bakit hindi naman ako sinasagot ng Diyos sa aking panalangin? Marahil iba ang kagustuhan ng Diyos, marahil mas ikabubuti mo ang isasagot, ang sinasagot ng Diyos sa iyong mga panalangin. Pero ni minsan, hindi tayo pinanghihindian ng Diyos sa ating mga panalangin. Kapag dasal tayo ng dasal, pero hindi lumalambot ang ating puso, may problema sa pagdarasal natin. Kapag dasal nga tayo ng dasal, pero sa halip na lumambot, lalo pang tumitigas ang puso natin, may mali sa idinadasal natin. Kapag hindi pinapalambot ng kadadasal natin ang puso natin,
may kulang sa pagdarasal natin? O baka peke ang pagdarasal natin? O baka pakitang tao lamang ang pagdarasal natin? Simba tayo ng simba, rosaryo tayo ng rosaryo, nobena tayo ng nobena, at naturingan pa tayong mga taong simbahan. Pero ang puso naman natin ay pusong bato. Taliwas ito sa nagiging resulta ng iyong pagdadasal, ng ating pagdadasal. Sapagkat sa pagdarasal, pinapalambot ng Diyos ang puso natin. Kaya kapag matigas pa rin ang puso natin, hindi pa rin nanghihinawa sa paggawa ng masama, at tayo ay dasal ng dasal, tingnan natin at tanungin natin ang ating sarili, ano ba ang aking ipinagdarasal? Ako ba ay nagtatiyaga? Ako ba ay gumagawa ng kabutihan upang tugunan ang aking dasal? Kaya i-check nyo rin ang inyong sarili upang malaman kung nadadala na ba tayo sa ating pagdarasal palapit sa Diyos. Kaya dapat nating tandaan na ang pagdarasal ay hindi pinagmamadali. Bakit? Dahil kailangan ng panahon sa pagpapalambot. At minsan ang puso ng tao ang pinakamahirap palambutin. Pati Diyos, hirap na hirap palambutin ang puso natin. Kaya magtiyaga tayo. Magtiyaga sa pagdarasal, magtiyaga sa paglapit sa Diyos. Dahil ang Diyos tutugunin, palalambutin ang ating mga puso. Ikalawa, masdan po natin ang larawan ng kwento sa unang pagbasa ngayong araw na ito. Kung paanong si Moises nagdasal sa mga tao, sa mga Israelita upang sila'y magwagi sa kanilang mga kaaway. Napakagandang postura ni Moises. Nakataas ang kanyang kamay. Hindi ba larawan iyon ng pagdarasal? Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita laban sa mga Amalekita. Ngunit kapag nakababa naman ito, sila ay natatalo. Bakit ba bumababa ang kamay ni Moises? Napapagod. Napapagod din sa pagdadasal, nangangawit, naiinip, lalo na kung ang ipinagdarasal ay hindi tinutulungan ang kanyang sarili. Kaya naman, mapalad si Moises sapagkat meron siyang Aaron at Hor na tumulong sa kanya upang itaas ang kanyang mga kamay, upang magwagi ang mga Israelita sa mga Amalekita. Pansin ho natin kapag merong mga taong nakapalibot sa atin na handang tumulong sa atin, tigat napakagaan ng ating gawain. Ganon din ho sa buhay natin. Dapat merong mga taong tumutulong sa atin upang tayo mas lalong mapalapit sa Diyos. At ang bawat isa sa atin, yan ho ang inaasahan sa atin. Maging tulong tayo sa bawat isa. Maging instrumento tayo upang sila'y mapalapit sa Diyos. Maging daan tayo upang makita nila ang liwanag na nakita natin sa Diyos. Kung paanong naging instrumento si Aaron at si Hor sa pagwagi ni Moises sa laban ng mga Israelita, ganon din ho, magwawagi din ho tayo kapag ang bawat isa sa atin ay nagtutulungan, kapag ang bawat isa sa atin ay ating ipinagdadasal. Ang tanong lang ho sa atin, ano ba ang ipinagdadasal natin sa ating kapwa? Alam nyo, meron akong kaibigan na nagtanong ho sa akin. Sabi niya, Father, kapag may kaaway ka at ipinagdasal mo na siya ay masasaktan, diringgin ba ng Diyos? Sabi ko sa kanya, ibinalik ko sa kanya, ano kaya ang magiging sagot ng Diyos kung iyon ang iyong dasal?
Alam niyo, siya din mismo ang tumugon sa akin. Sabi niya, Father, siguro hindi diringgin ng Diyos sapagkat masama ang aking dasal. Sabi ko, very good. Talagang hindi diringgin ng Diyos. Kapag alam ng Diyos, ang pinagdadasal mo ay masama, hindi diringgin ng Diyos iyon sapagkat ang gusto ng Diyos, tayong lahat ay mapabuti. Ang gusto ng Diyos, tayong lahat ay Kanyang makapiling sa Kanyang kaharian. Kaya kahit ikaw ay may kaaway, kahit ikaw ay may kasamaang loob, mabuti pa rin ang iyong ipagdasal sana. Sana ang iyong ipagdasal, sana siya'y maging mabuti na. Sana siya'y mapalambot ang kanyang puso upang makita na siya ay nagkamali rin. Sana siya ay biyayaan ng Diyos upang magkaroon din ng awa sa akin. Ganun ho sana ang ating ipinagdadasal. Sana tulungan natin ang bawat isa. Maging aaron tayo at maging hor sa buhay ng ating kapwa. Maging daan tayo upang makita rin nila ang nakikita nating liwanag sa Diyos sa buhay natin sa ating mga panalangin. Mga kapatid, dalawang hamon po ang iniiwanan sa atin ng ating mabuting balita ngayong araw na ito. Magtiyaga sa buhay panalangin at magtulungan sa panalangin na siyang magiging daan upang tayo ay mas lalong mapalapit sa Diyos. Na siyang magiging daan upang makamtan natin ang kapayapaan sa kaharian ng langit. Sapagkat alam ho natin na ang panalangin ang siyang mag-uugnay sa atin sa Diyos. Kaya kapag ipinagdadasal natin ang ating kapwa, yan ay mag-uugnay din sa kanila sa Diyos. Hari nawa sa misang ito, sa banal na misang ito na pinakamataas na panalangin, ang ating mga puso ay mapalambot ng Diyos. Ang ating mga puso ay ilapit niya sa kanyang Diyos Ama sa kalangitan. At hari nawa, ang bawat isa sa inyo ay magiging daan upang tayong lahat ay magsama-sama, upang tayong lahat ay maranasan ang kapayapaan sa kaharian ng langit. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Makapangyarihan naming Ama, sa pamamagitan ng Misteryo Pascual ng iyong bugtong na anak, tinutulungan mo kami sa pagkapit at pagtitiwala sa iyo sa aming mga panalangin. Palakasin mo ang aming mahinang pananampalataya. Kami nagsusumamo, mapagmahal naming Ama, ikaw ang aming lakas at pag-asa. Mapagmahal naming Ama, ikaw ang aming lakas at pag-asa. Ama naming mapagmahal, pagkalooban mo kaming iyong simbahan ng banal na pagtitiyaga sa aming pagsisikap, maging salamin ng iyong pag-ibig. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, ikaw ang aming lakas at pag-asa. Ama naming mapagmahal, tulungan mo ang aming mga punong bayan upang tuwi na silang makapaglingkod sa ngalan ng katotohanan, kabutihan, at kagandahan. Makita ka nawa nila
sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, ikaw ang aming lakas at pag-asa. Ama naming mapagmahal, alalayan mo ang lahat ng mga cultural workers sa kanilang mga adhikait gawain. Tulungan mo kaming maging mas sensitibo sa pagkilos ng iyong espiritu sa mga kulturang aming nakakadaupang palad. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, ikaw ang aming lakas at pag-asa. Ama naming mapagmahal, buksan mo ang tarangkahan ng iyong makalangit na pagtatalamitam sa mga namayapa naming mahal sa buhay, pati na rin ang mga walang nakakaalaala. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, ikaw ang aming lakas at pag-asa. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, ikaw ang aming lakas at pag-asa. Ang iyong salita, O Ama, ay buhay, mabisa at nakakaunawa sa pagninilay at pag-iisip ng puso. Sa diwa nito, gawin mo kaming mas mabunga sa aming paglilingkod sa iyong paghahari, sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong ibinigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Jose Marelo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pagkikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyo ko ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Ama naming mapagpala, ipadama mong ikaw ang kapiling ng mga dumadalangin upang sa iyong pangangasiwang ngayon dinarangal ang iyong nilikha ay magkamit ng kaligtasan at ang mga iniligtas ay mapanatiling nagkakamit ng katubusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo ka ng talayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.